Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsoon. Kumusta ang mga anak sa Dios? Ana ba kaninyo ang kanasig no sa pagpangita sa pulong sa Ginoo? Ug karon mga igsoon, padayon ta sa ato ang series of talk about sa book of Thessalonians no sa mga labayng mga tulo ka semana. Naghiskot ninyo sa atong tema na to. Nakalimot mo or nakahinumdum pa mo? The Lord is coming soon. Be ready. So kanunay pa mong nangandam kitungod kay ang Ginoo hapit na mabalik. So, dili pa ta magsugod sa ato ang sermon karon mga kaigsunan. Una mag-ampog itarong gihanta sa Ginoo sa ato ang karon para sulti about sa iyang pulong. Okay? Langit nga amahan, dalay ko nga ka Dios, Lord God, daghang kay salamat Ginoo. Nga imong kagayunan nga imo kaming gihiusa Ginoo sa pagpamati sa imong pulong o Dios. Lord God, ining maong sermon o Dios, ta Ginoo imo kaming pasabton, imo kaming hatagan Lord God sa anointing Ginoo labi na sa nagsulti karong Ginoo sa tubangan o Dios nga makapasabot og mapasabot pod ngadto sa namati karon. Lord God, nining adlaw Ginoo sa pagsimba diha kanimo o Dios. Kanunay kaming mangayo sa balang espiritu. Magiya ka namo, magtulog ka namo, maghatag og kay balog alam sa tanan nga imong gitago ug imong ibutyag diri matag usa ka namo Ginoo. Ginoo kini tanan Lord God among giampog ipangayo salamatan in Jesus name. Amen. Okay, so padayon sa ato ang tema, sa atong tema no, atong subon, the Lord is coming soon and be ready. So atong title, atong sermon karon mo siyang Take a Stand. Ato makita o babasa ni sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 13. So ato masahon na aron masabtan ginatong unsa ning gisuwat ni Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Sa wala na gyud namo maantos ang kamingaw, nagpabilin kami sa Atenas. Unya among gipana kaninyo si Timoteo nga ato igsuon ug katabang namo nga buluhaton sa Dios sa pagwali sa mayong balita may tungod kang Kristo. Ipana namo siya aron pagdasig kaninyo paglig-on sa inyong pagtuo aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos sama nini kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutoson gayud ug sumala sa inyong nasayran mao gayud kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa gipana ko si Timoteo aron pagsusi kon naunsa na ang inyong pagtuo kay nabala ka ako og natintal kamo sa yawa og makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo og anindot ang iyang balita may tungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Mato niya kanunay kamong naghandom kanamo og buot muduaw kanamo. Ingon nga kami buot muduaw kaninyo. Busa mga igsoon taliwala sa tanang namong kalisdanan ug pag-antos nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay kun kamo nagmalig-on diha sa Ginoo, makaginawa kami giluag. Unsaon na mapagpasalamat ang Dios tungod ninyo ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kasing-kasing naghangyo kami kaniya. Adlaw o gabi nga iya unta kaming manhaon kaninyo og pahatagon sa tanan nga kinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaot unta nga ang atong Dios nga amahan nga atong Ginoong Hesus paghatag kanamo higayon sa paglaom kaninyo. Hinaot unta nga madugangan ang inyong gugma sa usa sa tanang tao mahimong sama nining pagiya lig-uno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanang pinili niya. Maigsoon mo to atong gibasa no ang 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 13. Kay abi niyo maigsoon naghiskot ni og kalig-on no or sa pagtuo sa taga Thessalonica.
Nasa may suon nga ini bang usa ka bata, di ba kang usa ka bata kundi pa na siya kamo mulakaw. Di ba tuluan na siyang papa or sa mama sa makat-on nga sa pagpabarog, no? Una pagpabarog, sunod yan ang tuluan sa paglakaw-lakaw na, di ba? Una gyud nga ang bata sa di pa mulakaw, tuluan sa kinikanan sa pagbarog-barog. Mao po na si Pablo, no? Isip usa ka ginikanan sa atong espirituhanon nga ginikanan, no? Espirituhanon nga kuan ba nga parent ba? Kay siya man ang nagmatuto sa taga Tesalonica, sa mga new believers dinhi sa Tesalonica, kay mga bata pa biya ni sila sa pagtuo, mga dili pa sila hamtong, kinahanglan pa sila agakon, kinahanglan pa sila kining ay mutudlo nila, no? Mao na si Pablo, naa siya mga tulo ka ministry nga iyang gi-perform iya aron katabang sa mga new Christian nga mahimong mahimong lig-on nga mahiluna, no? Dili mahimong or mawagtang diha sa pagtuki. Nadasig biya ni si kuan kining Apostol Pablo to sa ilang pagtuo. Kay kini sila mga pinili man ni sila, mga katawan, mga lig-on sa ilang pagtuo nga. Dali kay sila bitaw ni tuo sa mga pulong ni Paul ga ilang nadungog, no? Gipaambit ni Paul nya nituo rin ni sila wala sila naglangay-langay. Pero dinhi mo ning gihatag ni Paul ang tulo ka pamamaagi aron gyud nga kining mga bag-ong sibal nga gituko niya dili ni mawagtang, no? Kun dili magpadayon nga malig-on. Unang punto mao ni, he sent them a helper. Unsa man ning helper? Kun dili magtabang, no? Magtatabang ang katabang nga iyang gipadala ngadto sa Tesalonica, sa simbahan sa mga Tesalonica. Kinsa man ni sila iyang katabang kay ngano? Mo ni si Timoteo. Kay usab ni siya ka kining iyang bang sinaligan, iyang sidekick niya, kining sinaligan niya na mao gi pirmi kuyog-kuyog niya. Yung mao ni nga si Paul concerned kay sa amaong simbahan kasi na pagbiya niya naingawa kay siya mobalik pero wa siya kabalik tong kay namong mga paglutos na itabo na itong lugara. There mingon where Paul expressed his great love for the believers. No? Iya yung padayag ayang gugma ngadto sa mga magtotoo ngadto sa Thessalonica. It was because of his love that he could not abandon them when they needed spiritual help. Dili siya ka ako nga mubiya ngadto sa taga Thessalonica kay grabe iyang gugma ngadto niya, no? Mo na nga nakinahanglan gyud og spiritual help. Now Paul was not hiring shepherd o abandon the sheep when there was danger. Dili ni siya ang usa ka magbalantay nga gi-hire. O dili kung ni siya kining tinud-anay nga usa ka magbalantay nga kining naningkamot unsaon niya mga karnero ang mutubo, no? Dili tukbon sa mga lubo. So dinhi inyo sa as a church to stand and to be ready, do we have this kind of concern for each other? So nangunta ni si Paul nga, ikaw ba mababasa karon diha? Nga nagbasa karon sa libro nga gisuhat ni Pablo. Makaingawa pud ka, no? Usa ba ka kasimbahan manibaro karon og andam nga nabay concern ngadto sa usag-usa. Siguro kung ikaw ron bag-o pa ka nga naghimong Kristohanon, siguro mag-ingon pa kang dili pa, pero kung karaan nagagristohanon, dinadyo kay ngawa. Labi na katong imong gi-sharean, imong evangelize, no? Imo yung hatagan og importansya. So mahingawa jud ka. Nadyo kay concern. Mao po ni si Paul na si kining concern nga to sa iyang mga isig ka magtotoo. Kay sa kadaghan ng mga
lugar nga iyang giatuan, Corinto, Galacia, kining Efeso, Filipos, Colosas, kining ubang mga simbahan, kini siya nga nahingawag siya sa mong taga Thessalonica. Ang ikaduhang kuan mo ni siyang Timothy's character. Yung under po rin siya sa nag-iyang unang sa first point, no? He sent them a helper na pada siya katabang. Concern man siya kinsa man yung ipadang katabang mao ni si Timothy. Si Timothy yung ipadang to kay kuan mo ni siya kining hamtong na ba? Bisag batan-on pa na siya sa iyang Panginoon pero hamtong siya pagtuo, no? Ingon siya nat mabasa na to sa kining chapter 3 verse 2 ining giingon diri nga unya among gipaana kaninyo si Timoteo nga atong igsuon og katabang namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita may tungod kag Kristo gipaana namo siya aron pagdasi kaninyo o paglik-on sa inyong pagtuo. So si Paul iyang gipadala aron paglik-on sa pagtuo sa taga Thessalonica. Ug mao ni siya nga ang karakter ni Paul o karakter ni Timothy, no? Wala siya kining grabe po siya pagtuo. Mo ni nga gusto ang mga taga Thessalonica, gusto ni Paul nga taga Thessalonica, no? Mapareha ni Paul ka matured, no? Ingon diri nga not every believer kuno is equipped to establish other Christian. Dili gyud tanan nga mga believer equipped, no, sa ilang pagtuo. Ideally, every Christian should be matured. Kinalang mahamtong juga, mutubo enough to help other Christians grow in the Lord and learn to stand on their own 2 feet. Hindi gyud mahimo nga ang usa ka Kristohanon nga dili mutubo. Kinahanglan makabaro ka sa imong kaugaling duha ka tiil, na nga ang Thessalonians Christian dali kay sila nitubo, no, sa ilang pagtuo. Dili mahingawa kay si Paul yung kita po mga Kristohanon may sama ang data sa taga Thessalonica. May karon nagbasa karon giadresan po kanining maong suwat ni Paul, no, nga ang karakter ang kinaiya sa matag Kristiyan nga kinahanglan gyud nga mutubo diha sa Ginoo. Og basabta kinahanglan mubarog, no? Mubarog sa imong kaugalingon nga tiil dili ka magsalig sa imong kaugalingon, dili magsalig ka diha sa Ginoo. Unsa pay lain dili kay ang concern ni Paul kundi ang kuan ni Timothy kundi magpadayon kita, no? Unfortunately, some Christians are like those described in Hebrews 5:11 verse 11 hangtod sa 14. Kung ito nang basahon may igsoon, medyo taas-taas, no? Pero ato lang ning kung ano nga ingon diri nga they have gone backward in their spiritual walk and have forgotten the basic truth of the word. Kini ko nung gipasabot diri ni kuan ni Paul diri sa Hebrew 5:11-14. Ang kanang mga Christian kuno nga naglakaw sana kinibutang pa-backward, no, in their spiritual walk and have forgotten the basic truth of the word. Instead of teaching others, dapat ta magtudlo ngadto ka sa uban, no? They themselves need to be taught again. Sila na gitudloan dapat kung ikaw karaan na ka nga Kristohano dapat kining mutubo ka, dili kay mutubo kundi mutudlo na pud ka. Dili kay pila ka katuig tudloan na gyud ka. Ikaw pila ka katuig, Jer, no? Usa may ingon ni si Jesus diri sa kalibutan sa diari siya 3.5 years. So kung ano kana siya kining mature na kana for 3.5 years imong pagkakristohanon, hindi pa ka mutubo ana, nya kinahanglan pa jud ka kining somebody nga mutudlo nimo. Mura pa kag bata ba nga ato pa ni Paul diri sa Hebrew nga 5:11-14
Siya po kag inom mo gatas, dapat dili na gatas, dapat kining pagkaon na nagahi imong kaunon, dili na binata po dili. Kung ano ba kining solid foods na ba? Ang teaching nimo kanang dili na binata po dili wala kining panghamtong na nya na may dili man tanan Kristiyano. No, magagad na po nakatuig, 15 ka tuig, mura gyapon. Bibi lang gyapon. Sabi yun, they themselves need to be taught again. Ingon de, Timothy was the ideal man. Nganong gipadamong ko ni Paul si Timothy kay Timothy was the ideal man to send the church to help them stand firm. Kay gini si Timothy fully equipped ni sa Word of God, no? Liko na siya mo nga mo siya gipadangan to. Ang Titus Paul special agent duha gid sila si Titus ug si Paul, pero si Paul may gipadangan to. And he used to troubleshoot whenever the church had problems. Sa mga problema na kanan sila si Titus ug si Timothy mo ipadani ni kuan ni Pablo kay mga kuan sila mga hamtong na sa ilang pagtuo ba. Mapuna ako ikaw hamtong na kasi pagtuo pod ibalabala po ka asab ka ipadala. Makita pod dili ta mapabilin sa atong pagkabata sa pagtuo. Dili mo tubo kita na mo tudlo ngadto sa uban, no? Dili kay permitang tudluan. Kanunayon kita kay kuanta sa mahimutang example ngadto sa uban ba. Ay katulad the church conflict, no? Igipadaan ni si Timoteo ngadto kay ano pag-andam nga na ay conflict sa simbahan. Ingon dira sa verse chapter 3 verse 3 to 5. Ako basahon. Ingon dire. Aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ini mga paglutos, kamo mismo nasayod nga mga paglutos nga sama niini kabubuton sa Dios alang kanato. Klaro kayo? Kay samang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutosong ngayon. Ug sumala sa inyong nasayran, mao gyud kini ang nahitabo. Busa sa dako kung kay ngawa gipana ko si Timoteo aron pagsusikon na unsa na ang inyong pagtuo kay nabalaka ako natintal kamo sayaw o makaw ang tanan namong kahago. Di mo may ngawa nga kamo na amoy gikupta nga ministry, no? Gimold ni imong gipatubo ng mga new believers nya sakalit lang ang hugtang. Ingon ka kapuyag si paluab ato mga tao nang nawagtang lang. Kiwa man nimo pasidan umaw ni dinhi si Paul siya. The trials and testing that come to our lives as a Christians are not accidents. Dili ni aksidente kani ambot lang niya. Ingon siya, they are appointments. Ituyo gani sa Ginoo. Dili ni kining kuan coincidence ni dili we must expect to suffer for his sake. Si mismo si Jesus gilutos pod. Sila si Paul gilutos pod. Kita po mga Kristohano ay lutoson po tayo, no? Kung dili ka lutoson masama sa mga nag-una nato ng mga Kristohanon, dili ta tinurog ng Kristohanon, no? Lutoson kita mo na nga si Paul ilang gipasidan-an ning mga Kristohanon sa Thessalonica aron makapangandam, no? Kay mato pa sa Philippians chapter 1 verse 29, kay giyatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. O di ba? Dili lang kay pribilehiyo nga nituo ka, kini mga taga Thessalonica, di ba nituo man nitubo ilang pagtuo. Ya kutob dia, ingon kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Kay mismo si Kristo mo man ang atong nag-una mo may Ginoo niya. Siya mismo gilutos man. Kita pod. Nandiri po sa 1 Peter chapter 4 verse 12 ingon dinay. Nga minahal ko igsoon ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw isipa kini talag sa ang butang nga mahitabo kaninyo. Dili din talag sa unoy. Tanang matang sa pagsulay maabot ba? Kawad-on, balatian, relasyon, no? Sumusig away, mag-asawa, tungo ay trabaho ang bana, no? Way bugas, mag-away. Wa kadawat sa ayuda, mag-away. Wa kapirma kay kung sa itong gidawat sa
kinang sab kadto na napos sila madawat karon sa daghan kaayo. Maglalis lang muna karon mga panahon na manaron ang mag-apply sa pulong na imong nadungog. Ingon diri, we must warn new believers ato na silang kining pahimangnuan that the way is not easy to seek to live for Christ. Dili sa iyon magkinabuhi kadiha kang Kristo. No? Ikaw, sayon ba? Nagkuan ka diha, nagduka-duka diha ka sa imong tuo. Dili sa iyon. Kinahanglan kita nga mahibaw. Pakli-pakli po na inyong Biblia, oy. Basa-basa po na. Otherwise, when trials come, these babes in Christ, kinabang bata ba di pa gusto will be discouraged and defeated. Mapildi sila. Hindi gini mo na, hindi sila luwag-luwagan. Pero di ka magmahipod nga. Naningkamot ka niya na wag tayo sila. Ay di lang mo na sila. Naningkamot pa ka. Pero imo ginang kuha ka na ng gamot, imo lang atoon. So sa kabuan ka usa, uy, wala po na mo ganahan ka. Mawagtang, oy, dapat ka na si mana. Kaya ang itong kaaway, 24 hours mo na, 7 days a week, sige mo nagkumbate ng yawa. Kada dire ato masabta na. Of course, behind this persecution is Satan. Nagitugutan ang yawa. The enemy of the Christian. Muna itong kaaway. Usa na sa itong kaaway. He is temper and he seeks to ruin our faith. Gumpa gina siya, gumpo kita niya. Gumpa pa maginang karaan is Ginoo. Kini pa mga bata. Namo na nga ay tamo pagdinanghag, uy. Kana ba inyong gipang ministry niya? Ayon niya glungi. Di na sila makabarog sila kagaling do katiil. Imo ginang kaning tuduhag tudlo pahimangnuan. Bago pa imo bibibihon. Madugay na bibibihon. Imo ginang bilang sa Tinuo sa mga kamatuoran ba sa gitulo des Bible ba? Kay Timothy was to establish these believers and encourage. Kaya isa pa ingon ni Paul gitugo des Timothy kaya i-encourage ko sila gyud. Kaya lang ma-establish ko na sila. Kaya mo barog na sila. Dili na sila mo sila pagtuo. It is faith in God that keeps our feet on the ground. When the enemy attacks without faith in God, we are defeated. Mao na mapildi kita. Wa ato pagtuo magluag-luag. Dili binang mapil mo tag mapil sa meeting. Now you see, now you don't. Na. Dali kita maigo na. Now you pray, now you don't. Na. Muna kung sayawa, paborito. Abi niyo mismo ni kita mga paglaom. Matapos sa 1 John chapter 5 verse 4. Kaya ang tanang anak sa Dios, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. O gidaog na to ang kalibutan pinagi sa ato pagtuo. Amen? Nagkinalang kita mudaog sa ato pagtuo. Tanang matang sa pagsulay. Mudaog ta. Huwag ta man atong atop des bagyong ulit. Paday gipon ta. Wa may signal, way kurente. Paday lang gyapon. Dili kay wala si simbaro gi. May kuan. Way kurente. Dili ay. Paningkamot kita nga mudot-do diya sa Ginoo. Hapit ba na mabalik ang Ginoo sa atong timaron? The Lord is coming soon. Ganun kita mangandam, be ready. Usa to'y una nga punto. He sent an helper. Padagin ni Apostle Paul nga si Timothy. Ang ikaduha, second point is he wrote a letter. Dili lang kay gipadaan niya si Timothy ngadto sa taga Thessalonica ko dili nagsuhat pud siya. Matoy. Timothy reported bato pa sa chapter 3 verse 6 to 8 ako ni basahon Karon nabalik na kamo kanamo si Timoteo og anindot ang iyang balita may tungod sa inyong pagtuo sa pahigugma. Mato niya karon ay kamong naghandom kanamo og buot muduaw kanamo ingon nga kami buot muduaw kaninyo.
Busa may isuon taliwala sa tanang namong kristanan o pagantos, nadasi kami tungod sa inyong pagtuo. Kay kun kamo magmalig-on diha kang diha sa Ginoo, makaginawa kami gluag. No sa ingon ni Timoteo, nindot ang report ngadto kang Pablo ngayong padungan. Timothy reported that the new believers were standing firm in spite of the persecution. Uy, nakalahutan din sila. Uy, gi-persecute din sila. Bisa pag gi-persecute sila, nagpabilin sa panligon. They did not believe that the lies that the enemy had told about Paul. Islam to nga. Sa may gipang-sulti sa mga tao to, may tuli Pablo, no? But they still held him in the highest esteem in love. Padahal silang nigunit niya sa pagtulis Ginoo. Ang gugma nga ilang gikuptan nga isip po sa kalig-usipan. Nagpadayon sila. Paul's response was to write them this letter to the Thessalonican church are part of a God-inspired word. Ito, madasig ka ay kung ang imong leader or imong bang nagtanom sa maong simbahan, no? Nagsuwat ka nimo, mamalig-on ka kay response man sa pagkuan ni Paul ngadto sa taga Thessalonica. Mapud ang hitabo kang Jesus, no? Kasi dang kuan siya giswayan siya, gitimted siya na sayawa. Usay gani. Jesus was tempted by Satan. He used the word of God to defeat, no? Aron pagtilde kanang word sa Ginoo from the mouth of God. Powerful na. Usa may kuan ni Ginoong Hesus din yang gitinda siya. Tinuod ka anak sa Dios imo aning parang kini mga bato. Usa may gitubag. Nikod siya sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Dili mabuhi ang tao sa panlamag kun dili sa matag pulong usab nga mogawas sa baba sa Dios. Sa Mateo verse 4 na, Mateo 4:4 pero ikot niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Paul admonished the Ephesians believers that to take the sword of the Spirit, which is the word of God, in Ephesians chapter 6 verse 17. Nandiyan, kuha, bita, no? Kining pulong. Sama sa espada. Kung karon ikaw magtutuo ka, huwa juga ka memorize og mga verses niya. Tikihong ko siya, mura pagka sutoy pagka sa usanang kusaki mudagan ng mananak. Kamaraw sa manapa. Nakinalan juga nga mag-memorize ka sa verse ay. Takihong ka ning kuan, digini bitang helmet karab daw karab daw sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 17, armor of God. Na, saan na lang huwag sa gawa na. Itirahong ka siya, na. Yung yawa na ba, mukuha verse, ay. Mukot po na po. Angel ko na. Nagkinalambog ka nga. Magbasa-basa mo sa Bible. Hindi mo sila memorize. Okay. Masaming, the word, the sword of the Spirit. Ano mo ka ng espada? A working knowledge of the Bible is essential for the spiritual growth and stability. God's word is the food to nourish. Mga naingon ni Jesus sa Matthew 4 verse 4. Ang pulong sa kinong pagkauna, kung ikaw gustuhan ka na makibasa sa Bible, okay? Na, saan na maigo ka mong kaway. Pili ka. So, ingon sa Psalm 119 verse 105. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. No? Nakinahanglan nga ang pulong sa Ginoo kahayag na, no? Lamparilya na sa atong diil o kahayag na sa atong gigian. Magbasa-basa mga sa Bible. Nagkaroon ba kaning Bible? Hindi na ito memorize pero may naman na kayo memorize. Sa usaha lang. Wala nga, gipadadaan isulatan ni Paul aron magdasig ang mga katawan
Ngadto sa pagbasa kinabay na sila mga basahon kaniadto kanang scroll. O dili sa Biblia kay wala pa man ning Biblia. Iya man namugna pagkumana sa Testament. No, ang ikatulo mo na siyang the third point is he prayed for them. Dili lang gipadala ni Paul si Timothy nga to kay concerned siya, no? Dili kay iya lang gisulatan sa letter mo na. Kung dili ampo po si Paul no na siya mga tulo ka ministry nga iyang gikuan nga to sa katawhan iyang gitukod. Murag mo ni siya si Paul ba kuan sa CPS ba church planting, no? The word of God and the prayer should go together. The word of God and prayer should go together. Duha gyud. Basa ka sa Bible, moampo pug ka. Di kay mobasa ra ka, uy ampo. Or maampo po ka, was kay basa should go together naman. Mato pa ni Prophet Samuel, in Samuel verse 12-3. God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Kasao din si Ginoo kung uno siya pakampo. I will teach you the good and the right way. Mampuon siya kini si Samuel, Prophet Samuel. Nalang kita nga, mampuon sa mga amawat pa sa Acts chapter 6 verse 4. Peter said, but we, the apostles, will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ang mga apostoles po, makanunayon po mag-ampo. No? Mapunta. Kita mga Kristohano kay kung sa giingon, narabay giingon ba nga Satan ko may not be troubled, no? Very much by our preaching at tudlo. But once we pray, he is terrified. Madlok siya. Madlok siya kung gito mag-ampo. Muna nga, because the power of prayer. Jesus prayed for his disciples. Jesus Paul prayed for that Thessalonian church that their faith will not fail. Hindi mahagbong, no? Paul prayed for 3 specific requests. Amaw ni, dahil gitudlo si, or dahil gi-request si Paul. Una, he prayed that their faith might be matured. Ano giampo niya sa taga Thessalonica? Nga, in chapter 3 verse 10, ingon din Sa kinising-kasing ng hangyo kami kaniya, adlaw o gabi nga iya unta kaming haon kaniyo og patagon sa tanan nga kinahanglan sa inyong pagtuo. Unsa may kinahanglan? Dili sa pagtuo dili sa pagampo ugisan. Faith is like a muscle, Ang pagtuo sama kuno sa mga muscle na may 6 packs abs. Faith is like a muscle, it gets stronger with use. Pero mong muscle, tubo mo kuan ba? Mo mature gali sulit imong lawas mo pa atong pagtuo ikinahanglan nga kita pod maginampuay kita sa usa iampo ang simbahan iampo atong mga katawhan labi itong mga new believers, no? Kay mato pa ni Paul, faith that cannot be tested cannot be trusted. Kung di yung distingan sa Ginoo yung pagtuo hari kinakasaligan. God tries our faith not to destroy it, but to develop it. Iya kitang patubuon nga asa kutob na itong pagtuo. Makaana mo kunig kataas ang atong spirituality ba? Kung itistingan karon sa Ginoo sa gamay pagtuo, gamay pod ay mong itisting gamay pod ang pagtuo. No? Gamay pod nga pagsulay. Pero mutubo po imong pagtuo, mutubo po imong mga pagsulay. Macho po na. Muna nag-ampo si Paul, nagre ko si tulo ka specific request, no? Ay kaduha, ito una, he prayed that their faith might mature. Ikaduha, Paul's second request was that their love might abound. Kana bang mulambo ba ang ilang gugma ba sa usap-usap? Times and suffering can be times of selfishness.
Tinunda kay namin mga mabot bitaw mga suffering ng mga kuan ng mga pag-antos, no? Sa muliyo kay imong kuan ay magkakog, magyahay lang mo diya ba? Di makakibaw. But true love depends in times of difficulty. Bisag kawa kalisod, mulaw mo imong gugma. And shallow romance can disappear when difficulties appear. But true Christians' love is shown not only believers but also towards all men. Dili lang ka may hugman ka sa imong mga believers, imong kauban, sa man kundi sa tanang katawhan, unbelievers man, no? Na ipakita nimo isip usa ka tinur nga Kristiyano. Ipakita nga ikaw usa ka kuan kining anak sa Ginoo. Ikatulo, Paul's third request was a wholeness of life. Again, it is return of Jesus Christ that motivates the believer to live a holy life. Magkinalang kita nga magkinabuhi nga balaan. Kaya atong Diyos, usa man kabalaan. Kung kita di magbalaan, dili ka anak sa Diyos. Kaya atong ang gusto samahan, na kita mahimong balaan. Be holy as Father in God in heaven is holy. Our Lord's return is also a source of stability in the Christian life. Where there is stability, there can be sanctity. Kung na ako kay kalig-on, na po kay kabalaan, sanctity. And where there is holiness, there is assurance that to go together. Kinaginang kalig-on, sa magbalaan mo niya, di kalig-on, sa pagtuo, di sa imong paghigugma, no? Kinalan magbalaan. Paul's prayer teach us how to pray not only for new believers, but for all believers. We should pray that their faith will mature, that their love grow, and their character and conduct dili kay mutubo sa atong pagtuo, no, atong hugma, kundi ato rin batasan, no? Hey, mga character and conduct, be holy and blameless before God. Kuno mo jud kay masawa atubangan sa Ginoo. Kay may ka desman, hallelujah ka kadiha. Ibot siya basic ka ko, no? Sige ka mga saba, kusig mga saba sa mana, kusig mga saba sa masawa, kusig mga saba sa mga katabang. Ana di ka mahimong himplo ana, so pagbalaan mo ana. Kinahanglan kita na magbalaan po, no? Mo para tong Ginoo. May we imitate Paul in helping our brothers and sisters in Christ and to all men, including unbelievers. Mabita na mga igsoon na ang mensahe sa ni Paul sa taga Tesalonica, mapod ang mensahe nato karon kung ikaw nagbasa nini, no? Dili lang kutob lang ka nga nakaila sa Ginoo, no? Iangkon na Ginoo man luwas, dili mo barog jud ka nalig-on. Mubarog ka sa imong pagtuo, sa imong paghugma sa Ginoo. Despite sa mga bati, no? Mga testing. Kay wa may testing anindot, bati gina. Testing gud. Kung testing po na, dili po na mulungtad, no? Testing na gud na, dili po na lugar ka ng sa katuig. Muna nga mulahutay kita sa ato ang pagtuo diya sa Ginoo. So daghang kitag ma-learn diri sa sulti ni Paul sa taga Tesalonica. Kay kining mga taga Tesalonica, mga pinili kini katawhan, no? Malig-on, maligdong na sila. O nagpaabot po na sila sa pagbalik sa Ginoong Kristo. Bisag uban nila nga nangamatay na, no? Dugay na ato, pero until now, ipabili na sila mga generations, no? Sila mga kanunuan nga pabiling yun sila pagtuo. Mapunta mo igsoon, no? So, naging salamat sa ato karong nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. Paligtas pagampo, lang itong amahan, dahil salamat kay Ginoo sa bubong panahon nga imo kami gitaghanon kayo mamati sa imong mga pulong o Dios. O kanunay utak kami Ginoo
nga magmalig-on. Diha kanimo Dios. Di mo barog kami Lord God, taliwala sa panamatang sa pagsulay Ginoo. Uban sa pagtuban sa gugma diha kanimo Dios. Dili kami mawagtang Lord God. Sa man ang mga kahingawan din kalibutan na Ginoo. Amtan ni salikoy o Diyos sa Lord God. Siluhi ang matag usana mo ang kasigasig ang una nga sa among pagpamati karon amo kining tumanong Ginoo sa man ang nakulangan. Mandiha kanimo Dios kanunay kami magampo mga liupo. May pasaylo Ginoo. Aron gid kami Lord God kumalutay sa among panaw karon diha kanimo Dios. Lord God, kining tanang ginawa mong giampo Lord God. Pasalamatan in Jesus name we pray. Amen. God bless us all and happy Sunday.